Yeah, sa isa lang na ka verse aton basahon sa Colossians chapter 3 verse 15. Colossians 3 verse 15, sili pa makauturan, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Itugot nga ang paghidait sang Dios amo ang gahom sa aton mga tagipusoon. Nga sa diin kita gintawag sa isa lang kalawas kag magmangin mapasalamaton kita tanan dira sa Ginoo. Magapri kita makatuan, Ginoo, salamat Lord sa sining mga pulong imo Ginoo nga mo nabasa. Help us, O Lord God, to understand these words, and when your servant Lord to deliver your message Lord this afternoon, touch our hearts Lord, touch our visitors, those who are not yet baptized in your name Lord God. Let them feel your touch this afternoon. Let them feel your love Lord, and your presence Lord nga maga-move Ginoo sa mundo nga. Thank you Lord God for being with us this afternoon. Thank you Lord God for your anointing O Lord. I claim it O God this afternoon Lord. Thank you so much God sa imong mga promesa Ginoo. Thank you Lord, hallelujah, for your goodness, O Lord God, once again this afternoon. In the name of Jesus, thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. At tudayon ang Diyos makautan sa makisapa. Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord, praise God. Gusto ko lang dalhon ang ining minsay nga nagasiling, called in one body. Called in one body. Gintawag sa isa lang kalawas. Makapamungko kamo makauturan. Sa ato nabasa, let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Kabalo ka mo makauturan ang ining na tumo diri nga body, amo niyang ginsiling sa kasulatan, the body of Christ, which is the church. Kaya ang church, hindi ini building nga binuhat sang kamot. Pareho sini. Building ni nga ginobra sang tao, binuhat sang kamot. Siling sa Ginoo magapuyo sa building nga hindi na binuhat sang kamot, kag ini na fulfill sa Day of Pentecost. Bagod sa Old Testament, sa dira nga sila naga-journey pa, wala pa sila nakabot sa land of promise. Sa time ni Moses makauturan dito sa wilderness, nagahimo sila sang tabernakulo. Suno sa instruction nga ginhatag sa Dios, ang tabernakulo movable structure na siya. Pwede mo masaylo-saylo tungod ara sila sa journey. Ang mga partitions, mga kortina lang na. Pero ang plastada sa tabernakulo, sa dira nga napatindog na ang templo, pareho gyapon. Yes, sa tabernakulo may ara nga holy place kag most holy place makauturan. So wala gina nadula ang holy place kag most holy place. Dira sa most holy place, ang makasulod dira ang high priest lang makauturan. Ang high priest lang. Ang priest nga hindi man siya high priest, hindi siya pwede magsulod dira. Kag dira sa holy place, ang makasulod dira ang mga priest nga sa diin limited lang. Kay bisan ikaw may dala ikaw nga halad, ang ma-present na ang priest. So ang halad nga mga sapat, mga halad nga para sa aton nga nahimo nga mga kasalanan sa unabi, kung nabilong kita didto, ang ginatawag nga animal sacrifice, ang dugo sang sapat for the atonement of our sins. Amo na ang ginahimo lang makauturan nga dira nila ginadala ina ang inang halad sa tabernakulo or templo, kay ang purpose ato sa pagpatindog siling sa Ginoo kay magapuyo ako upod sa akon katawhan. Dito sa wilderness, ang tabernakulo ara gid sa pinakasentro sa tunga gid. So ang plastada aras tunga ang tabernakulo sa kada side, sa piyak ka corner, sa piyak sa apat ka corner, ara dira ang tag tatlo ka tribo. So ang apat ka tag tatlo pila tanan, 12 tanan ka tribo. Kay may ara 12 tribes of Israel. So ara sila dira, ang tabernakulo ara sa tunga. Pero makauturan sang nagadugang ang
mga kapanahunan sang nagapakigupod ang Dios sa katawhan, ang katawhan sang aton Ginoo nagaamat-amat liwat sa tudtod gid man ang tao lang ang nagaliwat. Amo na gani may mga remedy nga ginahimo ang Ginoo from the dispensation of innocence up to the present. Yari kita subong sa dispensation of grace. Ari ginit pirmi ang ining tatlo ni faith, the blood, and obedience to the will of God. Ara gid pirmi ang tatlo. Although way na kita nabilong sa dispensation of law, but still ining tatlo ara gini from the start, from the dispensation of innocence up to the present. Ining faith, siyempre kinahanglan ang tao kung nangalaga siya sa Diyos, may faith siya, may pagtuo. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. And then ikaduha, amo ni siya ang obedience to the will of God, and then the blood. Sa Old Testament, the blood of the animal. The blood of the animals nga gin patay, kag ang blood gin sprinkle, gin wisik sa laran for atonement. Pero sa New Testament, ang nangin katapusan nga halad nga ang dugo nga ginpailig sa ibabaw sa krus para sa tanan, amo to ang aton Ginoo nga ginlansang sa ibabaw sa krus, kag ang dugo amo ang nangin atonement sa aton tanan once and for all. So wala na sa may nabilin nga halad nga sapat, wala na. Kung imo basahon ang Hebrews 10 verse 26, ang Hebrews 10:26 kag ang Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. So sa Hebrews 10 verse 26 atag kayo nga wala na sang may nabilin pagid nga halad na kung maghimo ka sang willful sinning. Nasiling pa, if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala na sa may nabilin pa nga mga halad para sa mga sala, kay si Jesus Christ amo tong katapusan nga halad. Shall we say praise the Lord? Atong dayaw na Dios pinagi sa pagpamalakat. Blessed be the name of Jesus. Gani salamat sa Ginoo. Kaya iya desire sa time ni Prophet Isaiah, how many times makauturan ginahambal sang atong Ginoo, iya nga ginalong nga magadwell siya sa building nga hindi na binuhat sang kamot, kag na fulfill sa day of Pentecost during the outpouring of the Holy Spirit of God. Ang 120 disciples na punan sang balaan nga espiritu, kag nag-una wali si Pedro makauturan nga sa diin may 3,000 ka mga tao ang nabaptize in Jesus name. So dito na nahimo na nga spiritual building ang mga anak sang Ginoo. So wala na sang desire ang Ginoo nga magapuyo sa literal nga building nga binuhat sang kamot, kundi building nga hindi binuhat sang kamot. Now, diri makauturan sa Colossians sa aton nabasa, let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Gintawag kita sa isa lang ka lawas sa aton Ginoo. Sa nasiling ko na, we are the bearers of truth. Ginatudloan kita sa pagkinabuhi nga may pagpakabalaan, kay bangod na bilong na kita sa Dios nga balaan. So dapat kita may pagpakabalaan. Silipagane, be holy in all manner of conversation. Kag sa Hebrews pagid makauturan, kung aton basahon sa Hebrews 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So sundon tagid no ang paghidait upod sa mga tumulo sa atong Ginoo, upod sa tanan nga mga tumulo sa Ginoo, and holiness kag ang pagpakabalaan, without which no man shall see the Lord. Nga kung wala ini, siling pa, wala sang tao nga makakita sa Dios. Without which no man shall see the Lord. So
Ginasiling nga there is a tremendous diversity in the universal church. Background, culture background, abilities, and occupations. Likewise, there is and should be diversity in the local church. May diversity, gid. Hindi nimo masiling nga uniform. Pero may isa lang kalawas nga ginaangtan naton. Siling ni Jesus Christ, siya ang matuod nga puno sang ubas, kita ang mga sanga. Di na mabasa. Parte sina sa ginhambal sang aton Ginoo. Sa John chapter 15 verse 1. Sa John 15 verse 1, I am the true vine, siling ni Jesus Christ, and the Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Sila niya, ako ang matuod nga puno sang ubas. Ang akon amay, amo ang mangunguma o tagapag-alaga. The husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, ang kada sanga sa akon nga wala nagadala sing bunga, he taketh away. Pagkakwaon niya na. And every branch that beareth fruit, ang kada sanga nga nagadala sang bunga, he purgeth it. Iya ini ginalimpyuhan, that it may bring forth more fruit. Agod nga ini magadala sang damo pa nga bunga. Ano ang gusingon nga he purgeth it? Kung aton ni klarohon, he purgeth it. Iya ina nga iya nga ginatinuan, iya nga mahimo nga pruningan or ginapang kung ano dira kwaon nga basi may ara dira nga part nga daw laya na kwaon gina siya sa mga farmers bla care sila mga tanom bisis mga saging may ara na nga imo ginakwaon agod nga hindi siya makadamay sa mga saha nga sa diin ina siya kung hindi mo na paglimpyuhan mayara na siya nga bakterya nga makadamid sa lawas sa sina nga tanom. So amuning kalimbawa nga ang sanga nga nagaangot sa aton Ginoo nga nagadala na sang bunga dapat limpyuhan gid gyapon. Agod ma-maintain nga mag-okay iya nga pagbunga that it may bring forth more fruit. That it may bring forth more fruit agod magadala pagid sang duga nga bunga. Kita ni kung nga kinanglanon naton termi ang constant reminders, constant correction. Ang ining pulong sa Ginoo hindi lang nga naga-encourage sa aton. Sometimes naga-correct ini sa aton. Sometimes naga-remind ini sa aton. Kompleto ni, ga-remind, ga-correct. Kung may mga nahimo kita nga daw na masil naton nga na-tempt lang ta, nahimo naton ang against sa kabubuton sa Ginoo. So admonish kita kag gina-rebuke kita sometimes. Kaya siling pa sa kasulatan makauturan kung aton basahon, praise the Lord, sa ginhambal din makauturan sa 1 Timothy or rather 2 Timothy, dito ta. Ang ginhambal makauturan, praise the Lord, diri sa aton nga makita diri sa ginhambal makauturan nga sa diin ang pulong sa Ginoo amoy ini ang instruct sa aton. Praise the Lord. Amo ni naga-instruct sa aton makauturan. Amo ni naga-correct sa aton. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sorry. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Una, for doctrine sa pagtudlo sa mga pagtulunan nga gin, tudlo sa mga apostles halin sa atong Ginoo. For reproof, no? Sa pagsabdong,
gin gin ang bugos nga kasulatan gin bugna ini or ginhatag ini by inspiration of God and is profitable mapuslanon silipa for doctrine. Mapuslanon sa pangtudlo for doctrine, for reproof, sa pagpangsabdong, for correction, no? For instruction in righteousness. Kaya gusto sa Dios nga mangin ayon sa iyagid kabubuton ng aton nga mga pagginawi. Amo ni ang pinaka-reference ta ang balaan nga kasulatan makauturan. Praise the Lord. The scripture is given, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay. So, may ara ginatawag diversity in the local church, yet God has called and He called us into one body. Gintawag sa Diyos sa isa lang kalawas, mystical body of Christ, among church. Kaya ang word nga church sa Griego, ecclesia, ang meaning, an assembly of called out ones. Ginatawag ina nga mga katawan sa Diyos baptized in His name. Kung klaronta amo ni ang mga baptized in Jesus name nga mga katawan or Jesus name people mga kautoran. Praise the Lord. So ang Jesus name people wala na nabilong sa first Adam. Nabilong na sa second Adam nga mo si Jesus Christ. Kaya ang 1 Corinthians 15:42-45, the first Adam, ginatawag earthly, came from the dust. The first Adam may dala nga kamatayon because of sin. But the second Adam came from heaven, was made a quickening spirit. Nahimo siya nga espiritu nga manugbanhaw. He has the words of eternal life. Kabalo ka mo kung sino na ang second Adam. Amo na si Jesus Christ. Nabilong kita dira sa kay Jesus Christ sa second Adam, sa dira nga kita na baptize in His name. Na baptize ang ngalan. Amo na sila sa kanta, I am so glad I belong to Jesus. We are no longer belong to the first Adam, but we belong to the second Adam nga may ara dala nga kabuhing walay katapusan makauturan. Praise the Lord. Atong dayaw ng Dios pinagi sa pagpamlakpak. Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord. Kag sili pa makauturan when we partake sa ginatawag communion, mahimo kita na gid no before the end of this year. But this is also a kind of communion with God when we worship Him in spirit and in truth. May dala kita nga mga halad nga mga pagdayaw. Ang halad sa Old Testament, mga sapat. Amo na ang halad sa Old Testament, pero subong ang halad, mga pagdayaw. Sino sa kanta, we bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Ara na sa Bible. So, sacrifice of praise, sacrifice of thanksgiving, living sacrifice. Ano ang bali Apostol Paul? Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Manambalya, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Siling ni Paul sa Romans 12 verse 1, no? Dili sa aton mabasa sa Romans 12 verse 1. Ginapakiloy ko sa inyo mga kauturan bangod sa kaluoy sang Dios nga inyo ipresentar ang inyo nga mga lawas subong nga halad nga buhi, living sacrifice, holy, balaan, acceptable unto God, nga acceptable sa Dios, which is your reasonable service, nga mo ang inyo espirituhanon nga pagsimba. So, pinakalat na aton kaugalingon. We present ourselves, we present our bodies, a living sacrifice. Praise the Lord. At tunayaw ng Diyos, pinagi sa pagpamlakpak mga turan. Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord, praise God. God,
Siling pa makauturan, we signify union with Christ and His atoning sacrifice for our sins, but we also signify union with Christ's body, which is the church. So, si praise the Lord. Praise God. May nagabantay to sa mga bata to sa sulod. Kasi may madisgrasya na madas kuryente. Praise the Lord. Kaya naghimo sila sang ilaman to nga ginahod sa ilaman nga doon naghimo man sila sa Bible study nga sang wala bot, no? Mga bata wala giman bot. So, don't be don't be distracted by the by the interference. Praise the Lord. Kag siling pa makauturan, we also signify union with Christ's body, which is the church. So, una, there is a unity. The body has unity amid diversity. May unity niya ang atong lawas, ha? So, I do not know kung ano ang imo nga function. Bala nyo, ang function sa mga membro, sa mga part sa lawas, sa atong Ginoo, nahimo nga ilustrasyon ang aton man nga lawas. Hindi ba? Ang lawas ta, may ulo, may duha ka kamot, may duha ka tiil, may dalunggan, may mata, may ilong, may baba. Sa Bible, ang head sa body, nga mo ang church, amo si Jesus Christ. So, kita nakakonek sa iya lawas. I do not know kung ano ang imong function, kung ang imong function iyasang tail or iyasang kamot. Amo ni ginatawag nga diversity, no? Diversity in the body of Christ. May ara ginatawag nga diversity. No? Unity in diversity. Unity in diversity. Kung basahin natin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 12, basahin din natin. 1 Corinthians 12 verse 12, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Sa kalawas, lain-lain nga, membro sa lawas natin, lain-lain nga mga part, may lain-lain man nga function, pero sa isa lang kalawas gyapon. Isa kemblo, ang ginagamit mo, maglakat, hindi bala ang til. Pero ano bala nga part sa lawas ng tao nga amo ang nagakuman nga every time nga magapunction ang ibo lawas, may gakuman ang mind mo. Kung magsiling ang mind mo, attend ka sa simba sa Nino, so ga-follow ang lawas mo. Siyempre, ang mind ba mo ning pinaka dominante. Ang ning dominante ta ang mind, may gid nga may ara ta spiritual mind, ha? Kung puro lang ta carnal mind. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Tudayaw na Diyos mga otura. Na kung puro lang carnal lang imo mind, way kagid gana mamati sa spiritual, carnally. May gagana mamati sa word of God. Pero kung magtighok-tighok na, dali na lang mabugtuan gininawa. Lord! Dira na ulihin na. Hindi ang ngayon manawag, no? Sa Ginoo. Nga kung okay pang lawas, dawla lang. Abinin niyo, gugmata ni ang mag-share. Kung isla mati, way magtami mo, way tayo pamilit. Share lang tayo. Kung hindi ka, imo na yung desisyon. Nga, sinong perdi be kung hindi ka man? Hindi kami ang perdi. Kadlaw ka heti man, ruya-ruya lang sila. Why kung nila'y nadala? Ay, sa Ginoo maning ato niya, hindi man sa tao. Praise the Lord! Hallelujah. Ara na nasa mind natin eh. Anong kwaon tabi? Anong ginansahon ta kung materialistic ta? Nga mo lang na aton ginafter? Hindi na lang kuya mag-pastor kung amo mo lang ginandom ko gali nga magkwartahan ko. Way ka man kwartahon kung ara ka sa bulatos, Ginoo mag full time ka.
No, kami ang mga nagulupod mga kauturan. Ugaling ang gugma tabla hindi gid mo mapunggan. Nga nabaton mo nga wala sang bayad, i-share mo gid nga wala bayad. Ang kaluwasan na kautar nga naangko naton gikan sa Dios. Nagagambal kuno sa nagligat ng daga na gospel tracks. Ay, helpas ta kaya way bagali ka mo maluwas. Siling ko gani sa ila sa liwat amangkoton ninyo. Diin mo na nabasa sa Bible nga luwas ka na. Abi i-prove kay kami way kami ga-declare sa amon kaugalingon kundi ang Bible lang ang amon ginabasihan. Aryo, ipabasa nyo ang Acts 2:38. Tapos kung mabasa ang Acts 2:38, patunugon nyo gid sa pagbasa sa iya. Patunugon nyo gid ng loud kwan gila. Loud loud voice gid. Loud voice with a loud voice while reading the scripture in Acts 2:38. Ano ba? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Tapos siya basa amo ning i-question nyo. Natuman mo na wala pa. So kung wala pa, hindi ka magsagi hambal nga luwas ka na. Kaya nga, ginpatalang nimo imo ko galingon. Let the Bible speak. Let the Bible declares sa imo kabuhi. Amo ni gani, hindi kita magtibong sa aton kagalingon nga kita lang ang linuwas sa Dios, nga kita ang eksakto. Hindi. Ang Dios siya amo ang kabuhi. Dalan kagamaturan. Ano ba niya? I am the way, the truth, and the life. Siya ang dalan kabuhi kagamaturan. Amo na gani, siya ang aton ginapresentar, hindi ang aton kagalingon. Mga kauturan. So kung hindi sila mamati, okay lang ang aton gina-promote, friendship. So, damo sa mga ipantagaan namon gospel track sa Hong Kong. Pila ka mga park, o damo park sa Hong Kong, sang previous nga mga tinuig mga kauturan. Updan kami sa pila ka mga tumulo dito. Inupdan kami sa mga workers dito nga dito trabaho. Panghatag gospel tracks mga kauturan. Kaya nga, kung wala ka tayo magsigi expense ila, so ang ginhatag mo amo nang ila basahon nga paagi sa pangamuyo kung sila truth seeker, manulto lang na sila kung magdomingo makauturan. Pero hindi ini para sa aton personal interest nga ginhimo naton ini. Ginhimo naton ini tugod gintawag kita sa aton Ginoo sa sini nga bulhaton, kay ang ginatawag nga soul winning is everybody's job sa tudtood. Although, lain-lain ang function naton. Okay. Di na tano, sa aton, sa literal nga lawas, ang naga-declare, ang naga-decide, ang naga-command ang aton mind. Oh. Karon, kung magsiling ang imo mind, nga puli ka, at hindi ka gid mapunggan, mapuli ka gid, bisan may pantapos sa service. Kaya mo ni ang dominante ang aton mind. Amo na hambal sa Colossians 3 verse 2, set your affection on things above and not on things on the earth. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Ipahamtang naton ang aton nga mga hunona dira sa kahitasan. Yes, praise the Lord. Not on things on the earth. Na Colossians 3 verse 2. Praise God. Okay. The combination of diversity and unity enables the body to function properly. This combination of diversity and unity enables us to glorify God. Amo ni gani, may unity gid dapat. Halimbawa, kaya mo ni nagakuman ang aton mind. Sa literal nga lawas ang gakuman aton mind. Now sa spiritual nga lawas, nga amo ang church kabilugan, ang head si Jesus Christ. Okay. Kung ikaw nabilong sa tiil, nabilong ka sa wala nga tiil, ang isa sa tuong nga tiil. Hindi pwede nga mag-disagreehanay ining duha ka tiil. Kay makumand ang mind, makumand ang aton Ginoo nga malakat ka, go forward, masiling ang imo abi nga tuong nga tiil, magota, masiling man ang imo nga wala nga tiil. Hindi. Why ga agree? Why ga yield? O, tiyan mo matabos na. Paano ka kalakat?
Siling imo nga to. Magot go. Siling man sang imo nga wala. Hindi. Tiga maamo ka lang na. Amo na kalimbawa tod. Kung wala naga yield sa command. No? Wala ga yield sa Ginoo. Di ba la? Oh, may ara nga naga-clapping of hands bla. Pero inya, isa lang ni ka halimbawa bla. Pero hindi na makuan mo, hindi mo na mahungod kung imo na bala nga masiling naton bala nga ano yung natawag ng daw mannerism or kada isa may pero i-avoid ang daw too much na nga mannerism or masiling naton nga daw amo na ang imo gid mayo sabi mayara ga clapping of hands nga ini ga steady lang ni gamo na sa this is the day this is the amo lang ni gagyo natamaran siya magamo na mo Umpratawa mo lang no. Yeah. Kung mag-action man nanti, ini lang gahulag, ini gabili na yan. Amo na oh. Na, may ara pag yung clapping of hands nga. Abot kung buhay pa na, clapping of hands, wala na desilo na. Amo na. Na daw gabiting bla. Oh. Daw, yan na yakwan. Oh, yan na yang daw, hindi mo bala masilinga. Ginhungod. Pero gadayaw sa Diyos. Hindi mo na sila nga sawayon mo na. Ano nang imo na. Diversity. Hindi ba may diversity of gifts. Hindi ba may line-line. Pero may isa lang takalawas. No? Nabilong kita sa isa kalawas kag sa isa ka espiritu. Shall we say praise the Lord? Praise God. Wait na naginhungod. Inaganing nakabaton Holy Ghost nga hindi gid mapunggan. Kaya ang pinakapalatandaan that you receive the baptism of the Holy Spirit of God, amo ang speaking with other tongues. As the Spirit give them utterance. Way na iya gin kwan sa imo, gin pasunod sa leader. Amo ni imo hambalo, waya? Way kitas na. May hara nga ginatun-an nila. May mga interpretative dancing. May choreographer. Nano na kuno nga. Si David, nakasaot siya sa kalipay. Sige, no, wala to ya sang choreographer. Ya, way to ya sang may nagtudlo. To ya. Kaya may ara may naghambal sa ako. Pastor, may ara man ka mga dancing in the spirit. Pero black kay King David. Ko, may ara. Pero wala kami choreographer. Way na naman gintunan. Kaya way kami hambal nga. Tunin nyo na. Di niya pwede. Suno sa giho sa balan nga espiritu ya. Way kami mo kung ikaw. Kung ikaw patumbon sa Ginoo sa kalipay. Yan na sang Diyos. Ay, kay kami may ara kami dancing in the spirit, gatuon di kami, wala man na ginatunan sa tudton, may gatuon bala. Atong 120 disciples, gintunaan bala to nila. Uay, makauturan. Yan na sang tao, nga, may mo kadaya ka, amo ni imo nga kwano, imo nga sundo no, uay, hindi na ya sang Diyos. Oh, may ara pagid sa glosolalya, sa speaking tongue, ilang nga ginpasunod ili lama sa baktani no ginkot nilang hambal ni Jesus Christ, one of the 7 sayings nga siling ko hindi na ya mo ya kinga makauturan as the Spirit give them utterance. Amo na subong bla naghimo-himo sila sang hindi kita maghimo sang aton paagi iya sang Dios nga paagi makauturan. Sunod kita sa mando sa mind sa atong Ginoo. Sila ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dapat ara na sa aton ina nga mind nga halin man sa aton nga Ginoong Hesus. Praise the Lord. And then this combination of diversity and unity enables us to glorify God. We must not allow, we must not allow divisions. Colossians 3:11. Neither Greek nor Jew, race or ethnicity. So, tanan, isa lang, kalawas atong Ginoo. Colossians 3:11, basahon ta lang. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision, nor uncircumcision, no? Wala na Grigo or Hudyo, na circumcision man or wala na circumcised, barbarian, Scythian, bond or free, but Christ is all and in all. Praise the Lord. Kay amo ni ang ginhambal diri sa balang kasulatan mga kauturan.
So, working together, recognize our identity. We're all the chosen, holy, and beloved people of God. Gintawag kita, pinili, balaan, kag hidigugma nga mga katawan sang Ginoo. Be merciful and kind to one another. Be humble and meek. Do not allow egotism. So, ang ginataw nga egotism, inang dali ka masandad because of pride nga ra sa imo. Sabi ninyo, hindi kita makauturan kay hindi ni palabuanay sa bugal ang pagpangalaga sa Ginoo. Hindi palabuanay sa kinaalam, kundi palabuanay sa pagpaubos, makauturan. Dala nato ng spirit of servanthood. Siling sa Ginoo, kung gusto ka mo nga mangindako sa Ginoo sa langit, tun-i nga mangin sulugon kas tanan. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. So ara ang ginatawag nga spirit of servanthood. Praise the Lord. Ang paggamapainubuson, amo ning importante makauturan. Being identified with Christ. Nga iya nga mga karniro. Ang karniro, sang Ginoo nagapamati sa tingog. Sila my sheep, hear my voice. Ang akon nga mga karniro nagapamati sa akong tingog. And they follow me, they know me, and I know them. Amo na ang katawan sang Ginoo makauturan. And be patient with one another. Do not allow contention. Hindi pwede nga magpinoy sa pirmi. Palabanay sang bugal. Palabanay sang ginatawag nga kinaalam. Strife or tilbiring. Isa pa gini. Ang ginatawag nga gossip or tilbiring. Ang ginatawag nga chismis-chismis. Ano ni nga term sa bungay nagamit? Marites. Amo ni subong na. I-avoid diri si marites. Hindi pwede nga may-ari nga marites. Kung may marites man, kinahanglan maliwat, hindi na siya marites. Kung may ara man kita dapat nga i-chismis, ang i-chismis naton, pulong sa Ginoo. Isugid ang kayo sa Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Dalayaw ng Dios. Kag siling pa makauturan, forgive one another, pasensyahanay, patawaray ang isang isa. Above all, love one another, magigmanay ang isang isa. Let peace be the umpire in your relationships. Ano ning umpire? Amo ni ang masilim to nag-regulate, makauturan, sa atong relasyon. Ang paghidait, amo ning nag-regulate, amo ning umpire. And be thankful in all things. So ang appeal dire, let's join together in prayer for unity, no divisions or strife. Let's pray one another. So, amo ni makauturan. May unity kita. Although no, isa man na diri ka congregation diri sa Dino Concepcion. So, lain man to sa Ahoy o Manduawat, Pututan, Barotag Nuevo, but still we belong to the body of Christ. We belong to one body. Nabilong lang kita sa isa ka lawas. Tanan, mga kabdanan naton. Bilog ng Visayas, kundi man nga isla sa Visayas kay may Eastern, may Central, may Western Visayas na kauturan. Ari kita nabilong sa Western Visayas, Luzon man, Mindanao, kundi nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Tanan nga mga Jesus name people baptized in the name of the Lord Jesus Christ belongs to one body. Nabilong lang sa isa ka lawas. Kag ina nga body, amoy nang ginatawag nga mystical body of Christ makauturan. Dalayaw ng Dios ning hapon makauturan siya kayo sa aton kabuhi. Praise the Lord. We are called in one body. Amen. Gintawag kita sa isa lang kalawas. Dalayaw ng Dios makauturan. As we all stand, ni gabi, hapon, amen.